Hello guys, good morning! Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, pangalawang araw na natin to dito ngayon. Second day natin sa Bacolod. At sa araw na ito mga kakugi, may bibisitahin tayo. Isang farm na naman, ang Ravens Integrated Farm, dyan sa may Concepcion, Talisay City, Negros Occidental. So antabayanan nyo guys ang kabuuan ng episode na ito. Dito kami nakastay. Kaigop! Yun. Doon naka ang bed yun ni Boss Cosme. Kaigop. Yun sa akin dito guys. Yan. So maya maya mga kakugi, susunduin na tayo ni ang may-ari ng Ravens. Ayan. So guys, mga kakugi, on the way na tayo sa ating i-farm visit ngayon. Papuntang Concepcion tayo mga kakugi. So ito, yung ibang mga kasama natin nandun sa ibang sasakyan, sa isang sasakyan. Sila Kuya Jay, Sir Stephen, Antit at saka si Boss Cosme. Kami lang ni Kaigop ngayon ang nagsama mga kakugi. Kasi sila may dadaanan pa sila na may kukunin ba, pipick upin ng mga manok. So yun, so doon na lang kami mag-abot siguro guys sa pupuntahan sa farm na i-visit natin. So sa lahat ng mga nagpa-shoutout, eto, panoorin nyo yung shoutout nyo.
Pwede kaya dito? Oh, dito palagi yung parking ng mga ano ko, mga customer. Oo. So guys, si Engineer Rani Joseph. Rani Joseph, mga kakogi. Bibisitahin natin yung Ravens Integrated Farm. Pero iiwanan natin yung sasakyan natin guys. Kasi, tingnan nyo naman. Pakita pre. Kaya pala, yung sasakyan ko talagang pinakakit. Oo. So yun. Mali ano to sir, mga 40 hectares. Sa family. Oo. Tapos tingnan. So ito guys, iiwanan natin yung sasakyan dito. Lipat tayo dito na lang. Sige. Sige. Okay. So ito guys ha, another adventure na naman to ni Kakugi. Yes. Yung mga kasama natin, hindi nila na experience to. Kasi yung mga kasama ko boss, apat. Oo. Nag-pick up sila ng mga manok. Ngayon, nandun sila kay Rafi, kay Rapapap. oo, tapos kay Charlie Lacson, kay oo. Charlie. Tapos kay Chrome, Kay Busili, Richard. Oo. So nandun sila ngayon. Ngayon, hindi sila makahabol sa atin kasi hindi ko mabigay ang paano papasok, di ba? So, guys, panoorin nyo na lang tong video namin para rin na-experience itong dinaanan namin. And sir, pagka hindi siya foggy, overlook, makikita mo yung dito, ang Kampustuhan. Kampustuhan. Yan. Yung bukid na yan. Yun pala, no? Ano lang, foggy lang, no? Foggy. So, itong tinatahak natin ngayon na daan, boss, inyo to exclusive. Hindi naman, may mga dumadaan naman sir na mga ibang farm din na pero yung dito, ako lang ang manukan. Parang, okay. Opo. So, more or less, sabi mo kanina, mga 40 hectares. 40. Sa 40. buong pamilya, tapos korporasyon. Sa pinsan ko. Sa pinsan ko pala. Parang, ginamit ko lang yung isang part ng lupain nila. Para sa manukan. So, yun pala. Kaya pala, Ravens Integrated. Kasi dahil integrated, dahil si Mrs. may mahilig sa mga free range. Ay, yun! May mga free range kami. Yun, isama natin sa vlog. Separate natin ng nun. Tingnan mo mamaya. Oo. Mga Rhode Island. Rhode Islands. Black Australorp meron. Tapos Chinese chicken. Actually, boss, itong natin, itong Kakugi channel natin, hindi lang game farming. Okay. Natuwa nga ako nung makita ko, akala ko Ravens Game Farm lang. Integrated pala ko. Uy, maganda to, integrated. So actually nagsa-start kaming yun nga, yung noong una game farm talaga. Tapos kami sabi niya, bakit pa kasi may naman, may lugar naman yung area. So yun, nagbe-breed kami. Maximize na lang. Opo. Hanggang pero hindi pa rin na maximize. Sir, makikita mo mamaya, kulang pa yung kasi yung cording ko, mamaya yung isang bukid, hindi pa. Yun pang namin sa early bird namin next year. Oo. Yun. Mag-guide kami. Talaga, galing. Ma'am, good luck sa sa free range farming. Actually ito Golden Brahma mga bakante pa yan. Na yan ang pinsan ko. So actually marami ditong sir, nagkaka-interest ng kasi maganda yung lugar saka yung mga yung rolling kaso ayaw niya, gusto niya ako lang daw so pabor din sa akin kasi malayo sa sakit. Pero ito part ito ng Talisay City. Part ng Talisay, Concepcion na. Actually lang kami ni Boss Tito 3 years. Kaso lang sa kabilang lang siya. Oo. Sa kabilang part ng ilog doon sa kabila. Tapos diyan sa taas kay Tito Lance. De La Torre. Pero din sa kabila rin sa Kabatangan. Yan ito sa mga magagandang lugar. Sa totoo lang, boss, kung hindi mo ako sinundo, hindi ko matutunton to. Talagang hindi. Kasi ang nasa isip ko kasi yung Concepcion, yung bang daan ng Granada, next to Granada, yung street na yan, ba? Hanggang Alang Ilan. Yun lang ang ko sa Concepcion. So free range,
game farm, tsaka mga plantito, mga plantitas. Nag-umpisa pa lang. Ayun. Yung mga prutas, mga fruit Prutas, bearing. may mga tanim-tanim na ano, hindi pa masyadong lumalaki. Oh, yun. So mostly ano pa lang ngayon talaga. Yun makikita mo sa nandun. Yan. Nandun, sa banda dun. So ito part pa rin to ng ano nila. Lupa Ang nila. nila is yan dito. Lawak pa mga kakugi, oh. Malawak. Parang unlimited ang mga malagay mo dito, boss, ah. Ano ko muna, yung ngayon kaya niyan mag-handle siguro ng mga 500 cords Gourds, to 600. Yan. Tapos, ayun rin ang gumagawa ng ano na lang, mga tipis or bumibili kayo. Bumibili. May in-orderan ako na suki ko talaga. Yung fiber na. Hindi, yung Rubber. Pero ano siya extra large. Yun, malalaki. Malalaki. Yun, maganda. Saka dito sa inyo, hindi man masyadong mainit compared Hindi, sa amin hindi. sa Cebu. Yes, may ano kasi ako actually shout out ako Sir Paul Rivera of Danao. Oh, Paul Rivera. Oh, yan Paul Rivera. Sa Danao City. Donkey Game Farm, Danao City. Ayun. Ano rin yan, avid of color. Ano din ang dito lahat na material niya galing Mga off colors. of colors. So mahilig po ako sa of colors. Mhm. Makikita mo mamaya. May mga pula din kami. Ayun. Mga bagong namin Nako. acquisition. Yan. Ito yung Guys, itong dinaanan namin, talagang typical na farm talaga. Kadalasan kasi guys, pag mapunta kami sa bandang Negros, Bacolod area, Murcia, ang daanan papuntang farm ganito talaga. Opo. Oo. Yung papunta kay Rafi Yulo. Oo, mas maano yun. Oo. Tapos papunta kay Charlie. Oo. Yung sasakyan ko guys, hindi kaya. So kaya dito, mga ganito talaga. May mga purpose din to bakit ganito para at least rin may Hindi madaling mga mapasok. security rin. Tama. Yung sasakyan mo dito talagang 4-wheel drive, pang off-road talaga, ganyan. Ruden. Sir. Leo ko abrigate. Yun. Okay, rin na kami. Ito sir, mga kambing. Ayan, mamin yan. Yeah, mga kambing. Oo, nagpaparami pa lang. Yun, Tit Boy. Ganun pag may mga may-ari ng mga malalaking farm, niraradyohan lang yung para buksan yung gate. yung sa iyo, Tit Boy, yung may-ari ang dito nagbukas. Nauna na pala. Ayun. Yan anak ko. Ano dito? Yung sasakyan niya. Ulo, 4x4 din. Oo. Saan yung pinamodify yan? Kay Espada? Yung kaibigan din namin si Charlie. Yung una mas sa Espada kasi actually ang papa ng asawa ni Charlie is family relatives namin. Relative din. Oo. Yun, kaya yung Espada sa papa ni Charlie yun eh. Oo. Sa Benan. Benan niya. Yun, to guys, pasok ka tayo. Mayaga. Yan po mga service na karga namin ng Mga ng feeds. TP. Pag naglipat doon sa kabila. Welcome. APB. Oo. Yun. So guys, ito, baba tayo. Guys, pasensya na kayo sa asyenda ko ha. Mga kakugi. Mga kakugi, Sir Stephen, wag na lang muna kayong ayaw sa mag-apas dire kay hindi ko mabigay yung sketch kasi mahirap yung daan. Pwede sila normally yung namin binibigyan ng yung Sa Waze, yung parang tawag nun yung parang GPS lang, parang gano'n. Location? oo. Yun. Gusto nila. Mamaya natin take yours. So, guys, mamaya kwentuhan tayo with Engineer Rani, Joseph. Paano ba tawag sa inyo? Joseph na lang. Joseph, Yan. para madali. Para madali. Kay Boss Engineer Joseph.
So dito pala guys, pagpasok nyo dito, pagdating nyo dito sa game farm, sa Ravens Game Farm, dito sa right side, ito pala, nandito pala nilagay yung mga pang-conditioning na, no? Opo. So, mga stag stall at Early birds. mga early birds. birds. Yun. So, ito guys. Nandito. Boss, before ko makalimutan, kailan ka nag-decide na magtayo ng game farm talaga? Oh, magandang tanong yan. Actually, since birth. Since birth. So, yung papa ko, actually ano na, may talaga. yung papa ko, ang pangalan ng farm nila dati is SND Bamblehead. Tapos, kasi military, may nangyari. Sundalo. After nyan, nagtuloy ako, pero pa ako noon, grade 5, grade 6. So by mga dinadala, Tapos nag-aral ako ng high school. After ng college, sa Mindanao ako, kaya makabalo ko gamay magsaya. Kaya dito ko nag-eskwela first year sa Cagayan de Oro. So yung tito ko naman, yung dating vice president ng Ceres Liner, nahilig din sa manok, which is actually in-acquire niya sa papa ko. Kami doon. So, yung pangalan ng farm niya doon sa Mindanao is TNI. Actually, it's supposed to be Toto Nonoy Inday. Pero ang tawag ng mga Bisaya sa Cagayan, Tikalon nga Ilonggo. Kay TNI man. So, sumasali na kami doon sa mga big events sila, kina Roa, sa Igpit. Tapos, lumipat dito. Ako nag-breed. While nag-aaral ako ng college, nagbe-breed ako. Pero taga Bacolod ka? Originally, Himamaylan, Negros Occidental. Himamaylan. Pero malapit lang. Tapos yung misis ko taga Guimaras, mga Nava. Iloilo. Oo. So, kaya suportado po ako. Kasi hindi na mahirap i-explain. Yes. Tapos, nagtrabaho po ako sa labas for 25 years. Sa Singapore actually. While sa Singapore po, na-establish na mga Year 2000. Pauwi-uwi lang kami. Hindi pa, sa Himamaylan pa. Sa Himamaylan pa. Opo. Tapos pag na kami na mag-retire na ako 5 years ago, medyo nalalayuan na ako kasi yung bahay namin sa Talisay. Oo. Sabi ko, buti naman yung pinsan ko. Sabi niya, may naman doon may lupa. Tiningnan ko dati, sir. Sobrang pangit talaga ng kalsada, kaya ngayon naging okay na. Madaanan na. Kasi inaayos, tayo dito, pinapatulungan natin. Tapos kaya ito na-establish mga pa lang 2023 dito. Pero doon sa Himamaylan mga 2000. Kasi hindi ko yan makalimutan kasi pagkapanganak ng anak ko actually, but before siguro yung sa pagmamanok na hilig, sabi ko nga, pinanganak kong may amoy na yung iti sa kamay. So, ang nangyari, boss, 2023 lang dito nag-umpisa. Oo. Pero hanggang ngayon, nandun pa yung sa Himamaylan? Hindi, nung parang gradual. Bali, pinapaayos ko tong facility kasi malaki-laki din. Pinaayos, lahat mga tubig, kuryente. Tapos gradually, inakot na dito yung mga materials paunti-unti hanggang dito na nagpulsing yung mga tao. So yung mga tao halos taga doon talaga. Taga sa Himamaylan. Mga tao namin talaga. Yung iba nag-day off ngayon. Tapos yung mga nagme-maintenance. Sunday pala ngayon. Opo, nag-day off. So yun. Buti na lang, wala kayong ngayon? Wala. Day na Pag ang family day namin, sir, family day namin dito. Saturday, Sunday, minsan natutulog dito. Okay. May mga bahay kubo. Mamaya makikita mo dyan. Mamaya, puntahan natin. Tsaka boss, dito, ilang hektarya lang tong inoccupy nyo sa Actually, sa game farm? Hindi ko pa kasi hanggang doon yan. Sa baba? Yung range ko nandyan sa mga sa mga kahoyan. Forest na yan. Mamaya makikita mo yan. Sige. So, ayun ko, siguro more or less 4 to 5. Okay. Pero hindi ko pa kasi hindi naman parang sabi ko kung anong kailangan ko. Yun lang muna. Oo. Tapos yan naman, sir, sa next month, yan ang magiging namin, yung battery area. Okay. So, linisan lang yan. Lilinisan yan. Diyan magpapatayo ng battery na mga siguro cages. mga 150 hands. Yan dyan. Guys, engineer din, Pierce.
anak ni Boss Engineer Joseph. Yun. Parang hawi ka sa daddy mo, oh. Yun. So mga kakugi, sila ang kakausapin natin mamaya, no? So, yun, mga kakugi. Oh, guys, yung mga nag-ano dyan ha, na mga subscribers natin, subukan natin yung parang interview talaga na professional ba, no? Parang pro. So guys, nakaupo. Pero parang ano ko, nailangan akong makaupo mga kakugi. Pero anyway, mainit pa naman sa labas. Mainit sa labas. So dito lang muna kami. Kwentuhan tayo kay boss. Oy, guys, before tayo mag-umpisa, habang nagkukwentuhan, pwedeng kuha-kuha din ang boss. Ano rin, talisay ano rin to? Delicacy. Oh, tingnan nyo guys. Kuha. Cheers. Ano to boss? Butong tawag dito, butong. Butong, pero ang laman ito. Matamis. Butong. Ito, ibos. Ewan ko anong tawag sa inyo. Ibos. Sa amin, Malagkit. Oh, budbud. Oo. Sa Tagalog, isuman. Tapos ito, I don't know kung anong... Ano yan? Budbud, ano yan eh? Ano yan, ma? Ang may saging ba lang? Ito. Budbud pa rin. Budbud pa rin. Budbud sa Bisaya, budbud. Sa Tagalog, suman. Pero iba yung style. Parang ice cream. Anyway, guys, habang kumakain kami, manood lang kayo sa amin. Tapos pakinggan nyo lang yung pintuhan namin. Baka may makuha tayong mga aral, mga kakugi ba. Anyway, raw vlogging lang naman tayo, guys. Kung ano yung marating ng usapan namin, bahala na kayong mag-follow. Basta, disclaimer lang mga kakugi, lahat ng pinag-uusapan namin dito, base sa experience ni engineer, base sa mga ginagawa nila dito sa kanilang farm, hindi namin sinasabi na yung ginagawa namin, yun ang talaga ang dapat yung gawin. Oo, tama. Lang, kasi lahat naman tayo, irerespeto natin yung way ng ibang breeder, yung ibang... Tama. So, it doesn't mean na pag sinabi namin dito, kailangan nyo. So, may kanya-kanyang diskarte. Pero at ang pinaka sir, is yung result. Tama. Yung result natin at the end of the day, the breeding, sa handling. Saka yan guys base yan sa hiyang sa lugar niyo. Yes. Kasi tayo may regional preference eh. Oo. Tulad dito guys, sa kanila, dito sa Negros, sa Bacolod area, Murcia, Concepcion, ganyan. Malamig man ang lugar nila dito mga kakugi compared sa atin dyan sa Cebu. Mainit-init. Kasi makikita nyo dito guys, talagang pinalibutan pa ng mga kahoy. At saka yung mga syudad dito hindi pa highly urbanized. Opo. Katulad dyan sa atin sa city na talagang mainit na kasi marami ng mga bubungan ba ng mga bahay. Kaya mas malamig dito. So iba ang kanilang mga practices. For example mga kakugi, nung nabisita natin si Jay Cali dyan, Game Farm sa may Concepcion din yun. Yung gamit niyang TP boss is lang, yung Madri Cacao. Madri Cacao. Yun. Hindi kaya sa Cebu yan. Meron lang din na yung iba nga lang, parang atip lang na kawayan, ganyan lang sa ilalim ng kahoy. Yun. Ay, thank you to. Yun.